um, yung mag-compute ng mga cost, maliban sa pag-estimate, yung sa ginawa ninyo sa prelim at saka midterm, nag-quantify tayo, di ba, ng mga materials. So, ang favorite kong gawin dito yung naglalagay ako ng cost. Okay? Yung, kunyari, magkano kaya yung per bag ng cement. Tapos, pag nakikita kong lumalaki na yung mga total cost, umaabot na ng milyon, umabot pa ng billion. May mga project kasi ako dati na billion projects yon, umabot ng 4 billion. So, ayan. So, yun, parang nakakatuwa na, yun. Nakakatuwa na umaabot pala yung cost ng mga structures ng mga ganun kalalaki. Okay? O, ringtone ko yun. Hindi ako nanonood ng One Piece. Ringtone ko yun. Okay. Multitasking. Isang screen dito sa, nag-online, tapos yung isa nanonood ng One Piece. Alam ko ginagawa niyo yan habang nakikinig kayo sa akin. Yung isang mata nandun sa isang screen na sa dulo, naka-minimize yung pinapanood or nagbabasa ng manga. Tapos ito yung Google Meet. Alam niyo yan. Kilala ko kayo. O kaya nandun sa cellphone pala nakalagay sa stand. But anyway, so unit cost. So yung naging work ko for the unit cost derivation, no? Na-apply ko siya in different fields kahit hindi sa about engineering. Okay, kahit pagbabudget lang ng monthly budget namin, yung pambili namin ng mga utilities, ng mga toiletries namin sa bahay, mga bill namin sa iba't ibang consumption tulad ng internet, ng mga tubig. So lahat ng mga cost na yon, yung ginagawa ko sa engineering, sa quantity surveying, sa estimation, na-apply ko din siya sa kahit hindi sa engineering related. Kunyari, even pa doon sa work ko dati, may sarili na kasi akong team dati noon sa work ko. So, meron ako yung leader, and then meron akong nasa 7 to 8 na group na member sa grupo ko. Okay, so para maging maganda yung teamwork namin, ang ginagawa ko, nag-schedule ako ng twice a year na namin na team building namin. So napupunta kami Laia, Batangas, pumunta kami ng Quezon Province, kaya nagbe-beach kami, naglalaro, kumporme lang, parang gumanda yung namin, yung relationship namin sa grupo na yon. So yan, ako ulit nag-aayos ng mga gagastusin namin, nagko-compute. So lahat, kung yung sasakyan namin papunta doon, di ba, part yun ng mobilization, lahat na makakain namin, from breakfast, lunch, dinner, lahat ng babayaran namin for 1 night or 2 nights, lahat yun na-compute ko. So lahat yun is from the experience of unit cost derivation doon sa quantity surveying. Okay, so first is, let's be familiar with the terms doon sa derivations natin ng cost. Meron tayong tinatawag na rates, meron tayong tinatawag na lump sum items, meron tayong tinatawag na bill of quantities, and then we have the quotations. Okay, doon sa rates natin, the rates of various items of works, materials to be used in the construction with the wages of the different categories of labor, skilled and unskilled, should be available for preparing and estimate. The cost of transportation charges should also be known. So yung rates, hindi lang sa rates for the materials, hindi lang sa rates for the labor, lahat-lahat ng mga included na mga consumables kailangan kasama dun sa rates na yon. So kunyari, nagpa-quote ka, nagtanong ka kung magkano ang per bag ng semento sa hardware. So, ang binigay niya sa'yo na price is 230 pesos with tax. Okay? Isang piraso lang daw yun ng bag ng semento. Pero, hindi mo tinanong kung magkano ang delivery fee. Libre na po ba yung ipagde-deliver, or may bayad yung delivery? So, for every 10 bags, ito ang delivery charge. Or kapag lumagpas ng 50 bags ang i-order mo sa amin, libre na yung delivery. Paano kung ang kailangan mo lang ay 10 bags? So meron kang i-include na additional rates for the delivery. Paano pag sarili mong sasakyan ang ginamit mo? Okay? So anong idadagdag mo ngayon na cost doon sa 230 pesos per bag na yon? Yung syempre, yung gasolina mo.
Okay, dadagdag mo dun sa 230. And then, yung gipanggamit mo dun sa sasakyan. Hindi mo naman, kunyari, yung ginamit mo sa sasakyan is pick up, ang pinambili mo dun is 1.9 million. Hindi mo naman yung 1.9 million, hindi mo ilalagay dun sa per bag. Ano nang nangyari dun sa per bag ng semento mo? Umabot na ng libo-libo yung isang piraso ng bag. So, hindi naman yung buong cost ng pick up yung ilalagay mo doon sa per bag ng semento. Kung magkano lang sa tingin mo yung maintenance sa sasakyan, kunyari, pwede na siguro ang 1,000. Sa isang buwan, 1,000 yung sinisave mo para doon sa sasakyan mo pang maintenance, pambili, sa next time na pambili mo ng gulong, sa next time na pang change oil mo, yung mga ganyan ba. So, meron kang inaalat na 1,000 per month. So, yun na lang yung ilagay mo doon sa i-haul mo, idadagdag mo. So, kung 230 bags, ay 230 pesos per bag, 10 lahat yon. Tapos i-add mo pa yung 1,000 na bayad mo doon sa sasakyan mo, tapos yung gasolina mo pa, plus yung service mo, ikaw na nag-drive or pinadrive mo. Sabi mo na lang na, ay, bibili kasi ako mamaya ng pang-inom ko, na napagod ako. So, 200 pesos na lang yung idadagdag mo. So, tumaas na ngayon yung presyo ng per bag. Diba? Yung 1,000 plus yung gasolina, plus yung service mo, diba, total yun, diba? Tapos ngayon, yung total na cost na yun, i-add mo ngayon dun sa 230 times 10. Tapos i-divide mo ulit sa 10 para yung per bag niya aabotin na siguro ng mga 260, 270 per bag nung semento mo. Kasi may mga nadagdag na. So, ganun tayo mag-compute in terms of computations natin ng mga materials for construction. Okay? Hindi yung kung ano yung nandun sa hardware, ilalagay mo na kaagad sa BOQ. Hindi pwede yon, malulugi ka. Ang dami mo pang hidden charges. Okay? Next, we have the lump sum items. So, kanina, in the discussion of the preliminaries in your CMPM subject, you encountered the word lot as one lot. Diba? Yun yung nakalagay doon sa BOQ natin for the preliminaries. So, ang tawag natin doon sa lot na yun, it's a lump sum item. Lump sum as a whole, isa siyang buo. So, a lump sum is a single payment of money as opposed to a series of payments made over time such as annuity. So, isang buo yung bayaran pag lump sum item. Okay? Next is bill of quantities. It's a document used and tendering in the construction industry in which materials, parts, and labors and their costs are itemized. So, nakita nyo naman kung ano yung itsura ng bill of quantities natin kanina sa CMPM. Okay? Next is the quotation. So, this was your activity last time dun sa QS. Okay? To get a quotation of the certain materials listed dun sa BOQ. Diba? So, ano ba yung quotation? So, quotation is a fixed price offer that can't be changed once accepted by the customer. You must adhere to the quotation price even if you carry out more work than you expected. If you think that this is likely to happen, it makes more sense to give an estimate. So, kunyari, nagbigay yung ng quotation. Yung quotation is parang a copy, no, na nandun nakalist lahat kung magkano yung per item na kailangan mo. Kunyari, magtatanong ka kung magkano yung ceramic tiles nila. So, pakilista po lahat kung magkano yung mga sizes, per sizes and per type of ceramic tiles na meron kayo. So, polished tiles, 300 by 300, ang per piece nito ay 230. Ganyan, 230 per piece. Tapos, yung non-polished naman is nasa 35 pesos lang. Ganyan. So, nakalista doon kung magkano. Yun yung tinatawag natin na quotations. And then, may disclaimer yun sa baba. Prices may change, without prior notice. So, may mga nakalagay na ganun. Pwede daw magtaas yung price, 2 months, 2 weeks, or hindi nila alam kung anong certain time na pwede magtaas yung price upon dun sa date of binigay nila sa'yo. So, kunyari, good for 30 days lang yung binigay nilang quotation sa'yo. After 30 days nun, tataas na ulit yung price or bababa yung price. Depende. Okay? So, ganun yung quotations natin.
So for a complete estimate, most of the people think that estimate of a structure includes cost of land, cost of materials and labor, but many other direct and indirect costs included are shown below. So meron tayong water supply and sanitary arrangements, electrical installations like meter, motor, etc., architectural features, contingencies, and unforeseen items. So yung marami kasi yung mga unforeseen items. Let's say, kaka-mobilize mo lang dun sa site, di ba? Kakarating mo pa lang doon. As in day one mo dun sa site na yon. Ngayon, wala kang source of power. Wala kang kuryente. Okay? So, ang gagawin mo ngayon is mag-rent ka ng genset. Excuse me. Ayan. So, mag-rent ka ngayon ng genset, yung generator set. Tapos, gagamit ka ngayon ng gasolina or diesel. So, kailangan, lahat ng mga unforeseen na yun, kailangan mo yan ipabayan doon sa owner. Okay? So we have analysis of rates. In order to provide a correct and reasonable rate per unit for a particular item, a detailed survey called an analysis of rate should be conducted on cost of materials, labor, and equipment as required for the unit. Unit following its specification. The rate per unit of an item consists of the following. So we have quantity of materials and their cost, labor cost, cost of equipment, tools or plant, overhead or establishment charges, profit. Okay, so sa lahat naman, kahit hindi construction, kailangan natin lahat itong factors na to in analyzing for the rates of a certain item or a certain work. So, quantity of materials and their cost. Minsan, di ba, pag na-encounter nyo na yun, pag bumibili kayo sa labas, ma'am, pag tatlo binili mo, 100 mo na lang. Di ba, na-encounter nyo na yun, yung supposed to be 35 pesos siya, pero kapag tatlo daw yung binili mo, 100 na lang. Pag anim yung binili mo, 180 na lang. So, pag parami yung binili mo, mas pababa ng pababa yung per piece niya. Okay, may mga ganon na scenario, even sa construction. Pag mas palaki ng palaki yung item or yung scope of work, pwedeng bumaba pa yung rate nun. Hindi, tumaas man yung total cost, pero kapag dinivide mo dun sa total area ng gagawin na construction, mas mababa na yung per square area or per square meter ng construction na yon. So let's say, yung pinapatayo mong bahay is 10 by 12. Okay? Yung 10 by 12 na yon, ang per meter na cost nun is umabot ka ng 40,000 pesos per square dun sa pinagawa mong bahay. Ngayon, nagpagawa naman ng bahay yung tita mo. Ang pinagawa niya bahay sobrang laki. Umabot ng 20 by 50 yung total area ng pinagawa niya. Tapos, ang per area lang niya is 32,000 per square area. So, halos same lang naman kayo. Parehas na maganda yung mga nilagay ninyong specifications. Halos same kayo ng architectural design. Same kayo ng mga ng mga materials na nilagay, ng mga kung saan nyo binili yung mga bintana, yung mga pintuan. Pero, yung nung nakita mo, mas mataas yung rate mo kasi mas maliit pala yung area mo. Ibig sabihin lang nun na nailagay yung mga overhead at saka yung mga iba't ibang consumptions
ng contractor dun sa maliit na area mo. Wherein dun sa kita mo naman, yung mga consumptions at saka yung profit is na-divide sa mas malaki na area. Okay? So, yun yung analysis doon. So, we have the labor cost, cost of equipment, tools or plant, overhead or establishment charges, and syempre, yung profit. Yung overhead at saka yung profit, halos magkapatid sila yan di ba? Kung ano yung kita. Pero yung overhead kasi or establishment charges, yan yung para dun sa company mo or dun sa business mo. Para mag-generate ulit yung business mo. Okay, maglalaan ka ng pera para dun sa business na yon, para sa susunod, meron ka ulit gamitin. Sa susunod na trabaho mo, meron ka ulit gamitin, hindi mo siya gagalawin. Wherein yung profit naman, yun yung take home mo as an owner. Okay? Yun yung pagkakaiba nila. Kasi baka ma-encounter niyan kapag magiging contractor na kayo or under sa contractor kayo na bakit magkaiba pa yung overhead at saka profit. So, minsan kasi pinagsasama na lang yung dalawang yan. Pero para sa akin, dapat hiwalay sila. Okay? Next is types of contracts. Meron tayong unit price contract, meron tayong lump sum contract, contract with lump sum and unit prices, and then we have negotiated contract. So itong mga contracts na to, you will encounter this if you will be an owner, you will be an PMT o yung project management team, or you will be a general contractor. Unit price contract, ito yung madalas ninyo nakikita, yung binili ko sa inyo sa Red Residences. Okay? Unit price contract, ibig sabihin, nilagay nyo yung quantity, nilagay na mayroong slot doon na tinatanong kung magkano per unit. So, kunyari, 1 square meter na nilagyan mo ng tiles, magkano yon, tapos meron kang total quantity ng lalagyan na tiles, di ba? Yun yung ginawa nyo, nag-estimate kayo kung ilan lahat yung area na lalagyan ng tiles. Ngayon, lalagay mo doon kung magkano per unit ng tiles na yon. Yung lalagyan na yung material and labor ng per 1 square meter. So, ang tawag natin doon na contract is unit price contract. Merong quantity per unit, tapos i-multiply mo sa total area or total quantity na meron ka. So, yun yung unit price contract. Ito yung madalas gamitin for bidding purposes. Okay, unit price contract. Next, we have the lump sum contract. Okay, sa lump sum contract, parang unit price contract din siya, kaso lang, bibigyan mo lang siya ng bottom figure. Ano po yung bottom figure, ma'am? Kunyari, merong sinabi sa yung project, may project tayo, okay, na isang planta ng semento, magkano ang offer mo sa akin? So, hindi ka na niya tinatanong kung paano yung detailed quantity mo, okay, wala ka nang ibibigay sa kanila na quantity, okay, sa'yo na lang yun yung quantity na yun, pero bibigyan mo siya ngayon ng magkano yung total price mo. Kunyari, ang bigay ko na lang sa'yo is 2 billion na lang yan para sa buong project na yan. Or 500 million na lang yung buong project na yan. Okay? So, yun yung lump sum contract natin. Next is contract with lump sum and unit prices. Okay? So, sa lump sum and unit prices, so combination ito ni unit price at saka ni lump sum. So, sabi ko kanina, di ba, yung lump sum contract, bottom figure lang ni ibibigay mo dun sa owner. Pero may sarili ka pa ring unit price para just in case na magbago ulit yung design ng project, meron kang babalikan tapos bibigyan mo na lang ulit siya ng bottom figure. So magkapatid lang naman sila yan, si unit price contract at saka si lump sum contract. Kaso lang hindi mo ipapakita dun sa owner yung unit price computation mo kapag lump sum. So ito yun, yung contract with lump sum and unit prices. So, same sila. Meron ka both unit price at saka yung lump sum contract. Next is negotiated contract. So, kunyari, si SM, no, na nakikita niya na doon sa last na project mo, ang ganda ng ginawa mo, mababa yung price mo, mabilis mong natapos, ahead of time ka na i-turn over mo. Sabi niya, dahil maganda yung performance mo dyan, ibibigay ko sa'yo ulit itong isang project ko. So, negotiated na siya. Ibig sabihin, mag-uusap na lang kayo kung magkano ang presyohan mo doon sa project na binibigay niya sa'yo. Pwede ka pa rin niyang ma-reject kapag nakita niyang unreasonable yung contract na binigay mo or unreasonable yung price na binigay mo doon sa
is supposed to be negotiated contract. Pwede ka pa rin niya i-reject. Okay? Kaso lang, hindi nadadaan sa bidding yung project. Ibibigay niya na lang sa'yo, bigyan mo na lang siya, magkasundo na lang kayo kung magkano yung price. Okay? So, yan yung different types of contracts natin. We have yung unit price, yung lump sum, tapos yung combination, and then we have the negotiated contract. So, for the types of contract, meron siyang mga advantages. For the unit price, this form of contract ensures more detailed analysis. Yun yung ginawa nyo, di ba? Mas detailed yung analysis niya. Check nyo kung nasa plano, kung ilan lahat yung nasa plano, kung ano yung dapat nasa plano. Okay? Tapos, next natin is yung lump sum naman. The employer knows exactly what the work will cost. So, siguro, meron na siya dating nakitang project na ganyan din. Ay, mas malaki lang yan ng konti. Siguro nasa 50 million yan, yung project mo na yan. Ay, mas maliit yan ng konti dun sa dati kong project. Siguro nasa 25 million lang yan. Okay, so yun. And then next, construction cost estimates are of 3 types mentioned below. So we have preliminary cost estimate, detailed cost estimate, and engineer's cost estimate. So ano ba yung preliminary cost? The cost details of every minute elements are not of much importance. The project is divided into major components as cost estimate of these major units are calculated based on the past project experience. So yung preliminary cost estimate, ang tawag sa isang estimate kapag based lang sa dati mong mga naging project. Okay? So, pag detailed cost estimate naman, ito na yung ginawa nyo. Nag-calculate kayo kung magkano lahat or ilan lahat yung mga magagamit na material sa site. Next is engineer's cost estimate. Each of the components of the major system of the project is divided into various components that contribute to the cost of the major system. So, magkakaiba kasi yun, di ba? Meron tayong structural, architectural, mechanical, electrical, and fire pro. So lahat yon may different types of engineering trades. So magbibigay sila ng cost nila. So that is the engineer's cost estimate. Okay, so we have here an example ng supply materials and labor. So supply of material, quotation ito for ang material at saka ng labor. So ito kay RC Newchem Chemical, okay, RC Newchem, at saka ito namang isa, we have si Dumduma. Ito si Dumduma. So si RC Newchem, ito yung mga meron sa kanya, ito yung quotation niya. Okay, may project daw ng terminal. Okay, terminal yung project. Tapos ito yung lahat yung kailangan mo na materials. We have RC polyurethane sheet for 10 mils based from specification. Meron ding RC polyurethane joint sealant, 400 ml per sausage daw. RC foam oil, RC cork fill, RC cork fill na 25 mm, RC concrete joint sealer, and so on. May RC PVC water stop pa. So mga skim coat. So nandito yung per unit niya, every one log, ay one lot, tapos 150 per kilogram siya, 150 pesos daw. One sausage is 250, so 250 pesos per unit. And then 1 drum, 11,000. So nandito lahat yung per unit na quotation niya. So pag chinek natin yan, i-check nyo yung date. So kunyari ang date of ano niyan is, nung nagtakot kayo sa kanya is nung 5/10/2017. So yung validity ng price niyan is 30 days lang. Tapos sa Manila area lang. Tapos yung FOB niya or yung delivery niya is 2 to 3 days upon receive of PO or purchase order. So kapag nagpa-order kayo sa kanya, after 2 to 3 days, sa kanya mai-deliver doon sa site mo or doon sa location nun. Okay? And then we have ito na nga yung mga quantity, yung mga materials na pinakot mo sa kanya as 1 unit. Okay? So basing from here, dito dun kay RC Newchem, okay, yung mga prices nito is already
wala ka nang i-include sa kanya kasi for sure free delivery na to kasi nakalagay dito FOB. So ibig sabihin i-deliver niya na sa site. So ito na kung ano yung mga price dito, yan na mismo yung ilalagay mo sa BOQ mo. Next naman si Dumduma. Si Dumduma is a supplier siya ng mga ng labor. Ibig sabihin magbibigay siya sa iyo ng mga tao para gumawa doon sa ano man na yon, doon sa item na yon. So ang pinagawa mo sa kanya is mga pagbabakal, rebar fabrications and installation. So ma'am, hindi ba subcontractor ang tawag doon kasi nagbigay siya ng tao? So hindi, kasi wala siyang gagastusin na material. Okay, si Dumduma. Ang binigay niya lang sa'yo is tao, labor lang. At ang basis mo lang ng pagbabayad sa kanya is per kilogram, hindi per tao. Okay, hindi mo papasahurin yung taong binigay niya. Ang babayaran mo na lang kay Dumduma is per kilogram lahat kung ano yung tinrabaho nila. Siya nang bahalang magpapasahod dun sa mga tao niya. Okay? So, pwede kang magpa-quote ng materials, pwede ka rin magpa-quote ng labor. So, these are examples of quoted na mga items natin. So, may mga terms and conditions dito. So, we have the proposal limited for the supply of labor only and technical supervision of execution of the scope of work. General contractor will provide as laydown area. So, kailangan mo siyang bigyan ng temporary facilities para dun sa mga workers na ibibigay niya sa'yo and so on. Tapos mobilization is 7 days upon award of contract. So, ibig sabihin, kapag binigay nyo na kay Dumduma yung kontrata na sila magbibigay ng labor, after 7 days, pwede na nilang papuntahin lahat ng tao magtatrabaho sa'yo. Okay? So, our proposal is valid for 30 days. So, kunyari, July 25 ito, plus 1 month, ang 6.50 kilogram na to, good for 1 month lang na price. Kapag lumagpas ka na naman ng 1 month, okay, na nagpa-quote ka ulit sa kanya, pwedeng tumaas or bumaba na naman yung price nito. Okay, so dapat, kung gusto mo nang kunin yung kagating yung price ni Dumduma, so dapat valid for 1 month only para for the whole duration of the project, 6.50 kilogram lang yung per kilogram lang yung ibabayad mo sa kanya. Okay? So we have, so tapos na tayo doon sa, sa material cost. So next natin is yung labor cost. So there are 2 types or 2 keys to developing accurate labor cost. So factoring in all direct and indirect costs associated with an employee or a class of employees, accounting for the cost of non-productive time. So bakit pa tayo nagkakaroon ng accounting for non-productive time? Kunyari, may mga engineers ka na hindi naman mo kailangan doon sa time na yon, pero pinapasahod mo. Okay? So, ibig sabihin regular sila ng mga employees mo, hindi mo na sila pwedeng tanggalin kasi regular na sila doon sa sa office mo or doon sa company mo. So, may mga unproductive time, tignan mo pa rin kung ilang weeks or ilang days silang non-productive, pero i-check mo kung ilan yung take home nila, yung nakuha nilang budget para dun sa whole construction. Okay? Next, in addition to wages, employee costs includes but aren't limited to state and federal payroll taxes, vacation, sick days, and other paid time off, employee benefits including insurance, bonuses. So, kailangan natin i-include lahat ito. Kung kayo maghahanap kayo ng work, okay, next time pag maghahanap na kayo ng work, i-check nyo kung anong benefits meron. Pwedeng sobrang baba ng sahod, no? Pwedeng umabot ng minimum wage yung ibibigay sa inyo na sahod. Pero ganito, meron kayong mid-year bonus, meron kayong ang tawag dito, yung kita ng company, bibigyan kayo. Tapos, meron kayong complete na vacation, 15 days na vacation leave. Meron kayong 15 days na sick leave. Tapos, meron kayong Medicare. Ibig sabihin, kapag nagkasakit kayo, libre lahat, check-up, monthly, yung yearly, annual PPE, yung annual exam, yung physical exam.
Okay, libre lahat yon. Kung maraming benefits kahit mababa yung sahod, pwede ninyong i-grab yung opportunity na yon. Huwag kayong tumingin doon sa, kunyari, di ba, na-discuss ko last time, doon sa CE Day ninyo, na doon sa job street, makikita nyo may matataas ang sahod. Kunyari, merong laglaban-laban na nakita ninyo doon na 18,000, 16,000, 20,000. Yung 20,000 na yon, mag-overtime kayo pero walang bayad. Pero yung 16,000, unlimited overtime, may bayad. So, mas maganda, kunin ko na lang yung 16,000 kasi unlimited yung overtime. Want to sawa ako mag-overtime, mas malaki yung kikitain ko doon. Tapos may mga free food, may allowance pa for food. Meron pang kompleto yung vacation leave, sick leave. May mga company kasi na 7 days vacation, 7 days sick leave. Meron din company 10 days, meron din company 15 days. So ako kasi, kahit mababa yung basic pay, okay, tinitingnan ko yung vacation leave kasi tayo, taga-norte tayo, di ba? Kapag umuwi tayo, kulang ang ilang days kapag umuwi tayo sa parents natin. So, ang tinignan ko doon yung bayad pa rin ako ng matagal kahit matagal akong nawala. So, iniipon ko yun in 1 year, isang bagsakan lang yung 15 days. Kunyari, December, hindi. O in 7 days, in December, 15 days ako mawawala sa office. Lahat yun bayad. Nababayad yun. So, yun yung part natin yun ng labor cost. So, may mga nagbibigay din ng load allowance, ganon. So, part yan ng labor cost. Ia-add yan sa basic pay. Okay? So, elements of reasonable total work hours. Meron tayong working out labor units, factors to take into account, using planned productivity rates, using Gantt charts. So, how to compute labor cost? Meron tayong tinatawag na base rate, labor burden, labor rate, saka yung labor cost. So, puro labor. So, base rate, yun yung, yung pinaka-basic salary na ibibigay sa'yo or yung ibibigay mo dun sa trabahador mo. Next is labor burden. Kapag nawala siya, sino yung ipapalit mo? Kapag di siya nakapagtrabaho or nag-undertime siya, yung mga ipapalit mo sa kanya. So part yun ng computation for the labor cost, labor burden. Next is yung labor rate. Based from the national standards, ano ba yung labor rate? Kunyari city ka, nasa city, mas mataas yung labor rate kapag pag i-compare mo siya sa other locations. Next is yung labor cost as a whole. Okay? Isang buo mo nang i-compute yung base rate, labor rate, at saka yung mga labor burden mo. Okay? So, nandito is an example of the Philippine construction labor rates. Nakikita ba? Ayan. So, kapag foreman, kapag Manila area, this is, I think, 2019 rate. So, hindi ko lang alam kung nagtaas na ngayon or bumaba palalo. Okay? So, sa foreman, kapag Manila rate, okay, per day to per day, pag foreman daw, 650 hanggang 850, depende. Depende sa, sa experience. Okay? So, 650 hanggang 815 yung rate ng isang foreman per day. Dito sa atin, yung civil engineer na job order, 750 yata yung per day. So, mas mataas pa yung sahod ng foreman sa Manila. Okay? So, dito naman fitter, pwedeng 530 to 555. Welder, 535 to 550. Okay, so meron din tayo. So kayo, feeling ko, may mga tito-tita kayo dyan, no? Na nagtatanong, magkano ba sa sahod ngayon sa, sa worker? Diba, hindi nila alam, hindi nyo pa alam yung mga yan. So, dahil aging tatalino kayo, na encounter nyo na sa QS, auntie, sabi, alam ko yan yung provincial rate natin per day dyan sa foreman is, lang, 520 lang. Ibigyan mo na lang ng 450 tapos pakainin mo na lang ng merienda at saka ng lunch. O, 'di ba?
So, pwede na yan. Or 500 pesos mo na lang, auntie. And then theater, we have 450 pag provincial rate. So, yung dito sa may part na to, for this column, this is the provincial rate per day. And then dito naman is, yung sa second column naman is yung, third column I should say, yung Manila rate per day. Okay, so meron din tayong equipment operator, driver, mason, painter, carpenter, ganyan. Next natin is, ito naman is per hour rate. Okay, per hour naman yung rate. For the foreman, 81.25 pesos hanggang 101.875 pesos per hour. Per hour naman yung basehan. Kasi ang construction kasi sa Manila, di ba yung Monday to Friday, 8 to 5 p.m. Tapos minsan nag-overtime pa. So, per hour na lang yung bayaran. Tapos yung Sabado naman is kalahating araw lang. Ganun ang construction, umaabot ng Sabado, tapos kalahating araw lang. Okay, nasa 8 o'clock to 12 noon yung trabaho nila for Saturday. Tapos yung Sunday na noon is rest day na nila. Pero kapag buhos, non-stop yung construction, minsan umaabot ng 24 hours, babayaran mo yung mga trabahador mo. So dapat, 'di ba, meron tayong nakuha na quantity for yung yung QS ninyo, yung nag-estimate kayo ng mga materials. Tapos makikita nyo doon, gagawa na kayo ng schedule, makikita nyo kung ilan yung volume ng ilalagay ninyo. So dapat alam nyo kung anong day, kung kailan sila mag-overtime. Ayan. So, ayan. So, para may basis kayo ng computation natin for, for daily and and hourly rate ng mga workers natin sa site. So, all in all, no, from the computation ng materials at saka computation ng labor, lahat yan may basis. Okay? Kung materials, basis mo is quotations at saka yung mga hidden charges, yung alam mo na kailangan pang i-include doon sa price. Okay? Yun yung kailangan mong i-add doon sa per item. Next naman, kapag labor naman, i-check mo ngayon kung ano yung minimum labor rate doon sa locations na yon. Kunyari kung Manila, kung Tugigaraw, kung other parts of the country, dapat alam mo kung magkano yung binibigay na rate. Tapos nasa sayo na yon as an estimator or as a quantity surveyor or a project manager kung magkano yung ibibigay mong mga bonuses sa kanila. Okay, so ilalagay mo na siya doon sa labor cost nila. Okay? So that would be my last slide para sa QS, labor and material cost. So Mr. Figueroa, na-aim ba natin yung prayer mo na na-digest ninyo yung inaral natin today? Nguyain mo nga. Try mo nguyain para ma-digest.